Isa na magandang araw po sa ating lahat mga kaboses, mga kababayan at welcome po dito sa ating YouTube channel. At ngayon pong araw, ito magandang usapin po ito mga kaboses. Magre-react po tayo kasi kung matatandaan nyo po yung sheriff po, yung court sheriff po mga kaboses, mga kababayan na sinuntok ni Vice President Sara Duterte doon po sa Davao City ay isinama sa listahan mga kaboses, mga kababayan ng mga testigo na nais po iharap ng House Prosecution Panel sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Convenient pa po itong House Prosecution Panel, mga kaboses, na isama bilang testigo itong dating sheriff. Ang pangalan po niya ay si Sheriff Abby Andres. Ngayon po ay nagsalita, mga kaboses, mga kababayan. Nakiusap na huwag siyang isama sa partisanong politika, mga kaboses, mga kababayan. Yan po ang sinabi niya, nagsalita na po siya. Mga kaboses, kasi na-shock po tayong lahat. Kasi hindi po, before po, hindi po ito kasali noon, mga kaboses, sa pakay ng impeachment trial at evidences. Siguro, yung House Prosecution Panel, wala na pong ibang makita no, ng mga butas, mga kaboses, mga babayan, gusto nilang isama. Yun pong time na iyon. 2011 pa mga kabos mababayan, noon pong mayor pa po si Vice President Sara Duterte doon sa Davao City na hindi man lang po nila alam no kung ano po yung dahilan bakit sinuntok po ni Vice President Sara Duterte ito pong sheriff na ito. Mamaya po i-discuss po natin yan, but babasahin po muna natin ito pong message ni Abby Andres, mga kaboses, mga bayan. Ito po yung sabi niya sa kanyang Facebook post. Public announcement. Please do not involve me in any partisan political matters. Ayan. I have been appointed in the Supreme Court as a Human Resource Management Officer, a second-level position. It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first-level position, particularly Sheriff 4 of the Regional Trial Court. The media reports are self-explanatory. Ayon mga kaboses. So matagal na po siyang nanahimik hinggil po sa issue na yon. At trabaho lang naman po niya yung pagiging sheriff, mga kaboses. At trabaho rin ni Vice President Sara Duterte noon bilang mayor na protektahan yung mga tao, mga kaboses, mababayan na dinidemolish. Kasi wala pong matirahan yung mga taong bayan doon, mga kaboses, yung mga nakatira doon sa Davao. Yung mismong ididemolish sana. So, ayun, confrontation at siyempre, tao lang din naman mga kaboses, mga kababayan, nangyari po yung suntukan, mga kaboses, mga kababayan. Yung pinagtataka lamang po ng mga tao, bakit po sinama pa ito ng prosecution panel, mga kaboses? Kung meron naman po silang konkretong ebidensya para po sa impeachment trial, bakit pa nila hinahalungkat ito pong mga past, no? Ng mga pangyayari, mga kabos, mga bayan, at hindi pa Vice President, Mayor pa po si Vice President Sara Duterte noon. Bakit po nila sinama, mga kaboses, mga kababayan? Ito ba'y dahil, at ngayon lang po ito lumiptaw, mga kaboses, mga kababayan, hindi po pwede nitong House Prosecution Panel, kung ano lang yung maisip nilang idadagdag po nila. Kasi tapos sa po yan na pag-usapan, doon ho sa House of Representatives po, di ba po, mga kaboses, mga kababayan? Doon po sa paglatag ng mga ebidensya, mga kaboses, mga kababayan, ipipresenta po yung mga evidences mula po noon sa House of Representatives na nakala po nila, mga kaboses, mga kababayan. Ito po ba'y tawag nito? Ito po ba'y ibig sabihin po ba nito? Wala pa talagang, kumbaga wala pang konkreto, no? Wala pang konkretong basis, wala pang konkreto, mga kaboses, mga kababayan, na evidences itong House Prosecution Panel. Kasi yan po yung nakikita natin Kasi bakit hinahalongkat nyo yung dati nandamay pa kayo ng ibang tao na nananahimik na po, mga kaboses, mga kabayan. Kawawa naman po si Sir Abby Andres. Sabi po niya, nakiusap po siya, mga kaboses, mga kabayan, na wag na po siyang idamay sa partisanong politika, mga kaboses, mga kabayan. Yun po yung kanyang public announcement. Isa na po siyang Human Resource Management Officer ngayon ng Korte Suprema. At tungkulin niya manatiling walang kinikilingan at patuloy siyang tatangging magbigay po, mga kaboses, mga babayan, ng komento tungkol po sa insidente noong 2011. So yun po yung sinabi niya, mga kaboses, mga babayan.
Please do not involve me in any partisan political matters. Akala siguro nitong House Prosecution Panel, kagaya nila itong si Abby Andres, mga kaboses, mga kababayan, na kapag kalaban, kalaban forever, ganon mga kaboses, hindi na titingin ano po sa kung ano po yung dapat gawin bilang o ano yung role nila bilang mambabatas o bilang tawag nito bilang taong gobyerno, mga kaboses, mga kababayan. Ano po, ito pong si Abby Andres, pinoprotektahan niya po yung kanyang papel, mga kaboses, kasi meron na po siyang papel dyan sa Korte Suprema, Human Resource Management Officer. At totoo naman po na tungkulin niya po maging fair. At wag na po siyang isawsaw doon kasi napaka layo na po nun eh. Mga kaboses, mga kababayan, isinama pa ng House Prosecution sa witness list upang suportahan ang aligasyong may umano'y tendency to inflict violence itong si Vice President Sara Duterte. Si Andres po, mga kaboses, ang sheriff na nasangkot sa demolition operation sa Davao City 2011 pa po. Kung saan nga komprontasyon, mga kaboses, yung nangyari, tsaka humantong sa ganon, mga kaboses, mga kabayan. Hindi na rin po tinalakay ni Andres ang mismong insidente at giniit po na nais niyang mapanatili ang pagiging patas na hinihingi ng kanyang kasalukuyang posisyon sa hudikatura. Buti pa ito si Andres, no? May pakialam sa kanyang posisyon, mga kaboses. Mas inisip po ang posisyon kaysa po politika. Ito, sayang po ang oras sa mga mambabatas sa ito, mga kaboses, mga bayan. Kasi nakikita po natin, no? Sayang na sayang po talaga kasi nakikita po natin na talagang political motivated, no? Politically motivated ito mga nangyayari. Kasi nga, isipin nyo, mga kaboses, mga bayan, nagpapahalata po sila ngayon na wala po silang ibang ebidensya, no, para po ma-impeach si Vice President Sara Duterte. At ngayon nangangala pa po sila ng ebidensya. Hindi pa nga nila kinausap itong si sheriff, mga kaboses, mga kababayan. Nilagay na nila doon po, mga kaboses, mga kababayan, sa witness list, no? Para lang suportahan yung alleged tendency to inflict violence daw si Vice President Sara Duterte. Ano po, mga kaboses, naghahanap lang man po ng butas ito pong House Prosecution Panel na sa tingin po nila posibleng tanggapin, mga kaboses, mga babayan, nito pong House of Representative. Ano po, mga kaboses? May mga malalaking issue pa po mga kaboses, mga kabayan. At ito, ang reason lang naman po nito, mga kaboses, mga babayan, na bakit sinuntok sa ni Vice President Sara Duterte noon. Kasi nga, sa Davao po kasi, mga kaboses, bawal po ang demolition noon. Even the time of former President Rodrigo Roa Duterte, hindi po pwede na agad-agad pong kunan ng bahay na wala pong proseso, mga kaboses, mga kababayan, yun pong mga tao. Kasi saan po yan titira? Kaya itong si Vice President Sara Duterte, dahil po sa kanyang galit, mga kaboses, mga babayan, talagang nasapak niyo itong sheriff na ito, mga kaboses, dahil hindi po masyado okay yung komprontasyon nila. Sino ba mayor ang makakagawa niyan? Sa tingin mo, kung hindi mo ipapakita yung posisyon at hindi ka nire-respeto, mga kaboses, mga kababayan, sa tingin mo mapoprotektahan mo yung taong bayan? Hindi. Inaabuso na nga yung taong bayan, mga kaboses, tapos magpapaabuso ka pa bilang mayor. Siyempre, masakit yun sa part niya. Kaya humantong po sa ganito. At isipin niyo po ito, tao lamang po tayo, mga kaboses, mga kabayan. Nag-spike po yung galit natin. But hindi na po natin alam ang susunod po, ang kasunod po ng story na yon. Di natin alam kung nag-usap pa sila ni Vice President Sara Duterte after. Ano po? Kasi kung may galit pa itong si Abby Andres, isusugal niya yun pong trabaho niya sa Korte Suprema. Pero dahil hindi, at nakita niya, sinabi niya, do not involve me in any partisan political matters. Ano po, mga kaboses, mga kababayan. Kaya mabuti na lang po nagsalita ito at tiyak po napahiya po ngayon ang House Prosecution Panel, mga kaboses, mga kababayan. Kasi hindi po biro, mga kaboses, na isama-sama ka dyan tapos wala kayong communication tapos bigla na lang, uy, nasa witness list ako. Kasi gusto nila mag-witness ako sa nangyaring ganon. Wag naman po, no?
Wag naman po ganon. Kasi pinipilit po kasi talaga ng House Prosecution Panel na ipakita sa publiko na ganito ganyan yung si Vice President Sara Duterte. Hindi naman yan sinuntok ng walang rason. Diba? Okay lang sana. Mga kaboses, mga babayan, kung nakita natin na talagang si Vice President Sara Duterte walang kahit na anong mga kaboses, mga babayan, agad-agad na nanununtok sa publiko. Hindi naman. May mga reasons naman. Isa dito, ito. Diba? Sinuntok niya para maprotektahan yung mga taong bayan, lalo na po ang mga taga Davao, di ba? Na affected po doon sa demolition sa time na yon. So, wala tayo nakikita dyan mga kabos kasi ginawa naman po niya yung mali niya. Kung violation man po yung physical injury, then sana nag-file lang case ito si Abby Andres. Pero alam niya rin yung trabaho niya, mga kaboses, mga kababayan. So sana maging okay pa sana yung utak ng mga nasa House Prosecution Panel, hindi yung kahit na sino na lang no, ilalagay nila, mga kaboses, mga kababayan. Aburido na po sila ngayon eh. No? Talagang excited po sila matanggal si Vice President Sara Duterte na matanggal sa posisyon si Vice President Sara Duterte at ma-impeach para tanggalan, mga kaboses, mga babayan, ng tsansa para upang tumakbo sa 2028 election. Kayo po mga kaboses, mga kababayan, ano po yung reaction po ninyo? Suggestion regarding po sa napag-usapan po natin ngayong araw. Please comment po kayo sa baba, mga kaboses, mga kababayan. Hit subscribe and click the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin mga uploads. Ako po si Kaboses Wins, mga kaboses, mga kababayan, at kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa Standpoint Analysis.